namin yan, susuportahan yan ng mamamayan. Sa tingin ko, sa tamang panahon, magbabago ang stand ni PBBM. Lalo na pag lumabas ang resulta ng investigasyon ng Kamara. Pag lumabas ang investigasyon ng Kamara at talagang doon makikita kung ano talaga ang karumal-dumal na krimen ng nakaraang administrasyon sa extrajudicial killings, sa tingin ko si PBBM bukas yan na i-entertain ang posibilidad na mag-cooperate sa ICC. Lalo pa may binuo nung nakalaang linggo na super human rights body. Sabi ko, human rights ang isa sa mga programa ng administrasyong ito. Human rights lawyer ako. Kaya sabi ko, suportahan ko to. So, sa dalawang issues na yan, na malapit sa akin kaya ko sinuportahan si Leni, hindi ko inaasahan na gagawin niya ni Marcos, nagbago ng direksyon si Marcos, kaya ko sinusuportahan ang gobyernong ito ngayon. At mayroon pang bonus. Mayroon pang bonus. Hindi ko inaasahan na papanagutin si Kibuloy. Hindi ko inaasahan na i-revoke ang franchise ng SMNI. Sa totoo lang, medyo mahirap gawin yan. Baka nga si Leni, medyo mahihirapan gawin yan. Kailangan ng political will yan. Pero nagawa ng administrasyong ito. Bagamat mayroon ding mga issues na hindi ko masuportahan tulad ng Chacha. Pero isang tabi natin yan. Dito tayo sa nagkakaiso tayo. China, ICC, at pagpaparesign kay Sara. Magkakasama tayo dyan. At hindi po ako namumulitika. Napapanood nyo naman siguro ako sa mga vlog ko. Very open po ako dyan sa bagay na yan. Kahit sinasabihan ako ng ilang kakampings na panatiko na Marcos loyalist na daw ako, sabi ko, hindi nyo naiintindihan. Hindi nyo ako naiintindihan. Hindi naman ako Marcos loyalist. Naninindig, tinusuportahan ko lang yung tamang stand ng gobyernong ito dahil tama. Kung saan yung tama at totoo, doon si Attorney Enzo Recto. Ngayon po, bakit ako kontra kay Sara at bakit sumama dito? Kasi lahat ng pinaninindigan ko, lahat ng ginawa ni Duterte, at lahat ng pinaliktad ngayon ni PBBM, ibabalik yan ni Sara uli pag siya ang naging presidente. Pagdating sa issue ng drug war, yung madugong pagpatay, yung tukhang, gagawin din uli ni Sara yan eh. At ang mga aktivista na kritiko, kapag lumaban sa kanya, nag-criticize sa kanya, ipapapatay ni Sara yan. Nakikita nyo, DepEd Secretary pa lang, ang bukang bibig, terorismo, komunista. Saan ka nakakita ang DepEd Secretary ka? Yan yung bukang bibig mo. Ibig sabihin, yung human rights ay isang magiging malaking issue uli pag naupo si Sara. Pangalawa, yung issue sa China. No comment nga siya. At gagawin ng China ang lahat para manalo si Sara sa 2028 kung tatakbo man yan. So ibig kong sabihin, yung issue ng human rights, yung issue ng madugong drug war, extrajudicial killings, issue ng China, ibabalik lahat ni Sara yan kung ano ang ginawa ng kanyang ama. Ano man na nabago ngayon sa panahon ni PBBM, ibabalik yan ni Sara kung ano yung ginawa ng kanyang. Mas malala pa. Mas malala pa. Kaya sa akin, ako tinitingnan ko ang long term. Hindi siya dapat maupong presidente sa 2020. At kung nagbabalak sila na patalsikin si PBBM at constitutional successor si Sara, siyang iluluklok, hindi po natin dapat payagan yan. At hindi rin natin dapat payagan na manalo yan sa 2028. Dahil lahat ng pagbabagong nakita natin ngayon ay ibabalik yan ni Sara sa kanyang ama. Kaya mukhang magiging matagalan ang ating pagsasama. Magiging matagalan. So yan po ang mga dahilan. Ang dahilan bakit ako ay sumusuporta sa mga stand ng gobyerno ni Marcos sa ngayon, at bakit ako naninindigan laban kay Sara, hindi lang yung pagpaparesign niya sa DepEd, yung mga binabalak nilang patalsikin si PBBM at iluklok si Sara, hindi, wag natin payagan yan. At yung kung tatakbo man yan sa 2028, ang ikakampanya ko, kahit na sino, wag lang si Sara. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Maraming salamat, Atty. Enzo Recto. Wow!
Maraming salamat sa iyong pamamahagi ng iyong kaalaman sa batas at sincere pong karanasan. Ang totoo po niyan mga kaibigan, para sa kaalaman po rito, ang trabaho ko po ay host at voice over. Natatagan ko lang sinabi attorney, nung nakaraang presidential election, ang totoo po niyan, ako yung nagboses sa mga campaign material ni Orme dito sa SOCMED, yung mga tapos yung final naman na meeting di Avance, kay Lenny naman po ako. Doon sa Makati, napakarami. Ako sa umaga, yung bagkata ko sa gabi. Pero, nung nanalo si PBM, at binigyan po natin siya ng pagkakataon, makapaglingkod, at maipakita yung sinabi niyang pagkakaisa. Sinserong-sinsero po siya. At napakabait na tao po yan. Kaya, di ako magtataka yung sinabi po ni Atty. Enzo. At malamang dito, hindi naman lahat dito loyalista, marami yung mga iba-ibang faction eh. Pero nagkakaisa po tayo sa isang bagay. Ang ating presidente ngayon is very sincere. Sincere po siya, maiangat ang antas ng buhay po natin. Maipagtanggol ang lahat ng karapatan natin. Ang Pilipinas, iangat sa buong mundo. Tama ho ba? Yan, okay, very good. Maraming salamat, Atty. Enzo. At sa susunod naman, sino pang next nating panauhin dito? Marami tayong mga Francis. Ayan, tawagin naman po natin si Francis. Okay. Isa-isahin natin ating mga ating mga matitipunong vlogger. Magandang gabi. Ilabag ko muna para maganda-ganda banat, ha? Sir Chris Ulong, magandang gabi po sa inyo. Wala nang intro! Pipinday Sara, mag-resign ka na dyan sa DepEd! 19,000 ghost beneficiaries po, mga kababayan, ang natuklasan na pinaglalabasan ng pera ng DepEd pero walang mga ganong estudyante. Isipin nyo na lang mga kababayan, sino-sino yung mga may anak rito na nag-aaral sa pangpublikong eskwelahan. Halos gabi na nakakauwi. Bakit? Pinagkakasya ang schedule dahil kulang sa mga kwarto. Minsan may mga estudyante kung saan-saan nag-aaral. Doon sa loob ng eskwelahan, mga kumpleto lang ang schedule, ang mga subject. Tapos may ganong kalaking pera, milyon, 19,000 beneficiaries na estudyante na wala naman. Ginagastusan yung 19,000 estudyante, mga multo, wala namang ganong record, nagluluwan sila ng pera galing sa DepEd. Kung may mga anak kayo na nag-aaral sa pampubliko at nakakarinig kayo ng ganon, na ilang milyon ang nailuwal, pero mismo doon sa mga eskwelahan na pinapasukan ng mga anak ninyo, ang daming mga pangangailangan. Minsan pa, yung mga pasok nila nasususpinde dahil minsan yung mga kwarto, walang electric pan, sira. Bakit ko nasabi? Mismong pamangkin ko, ganun kulang daw yung electric pan nila, mainit. Eto pa, isa pa sa dahilan mga kabayan na ito si VP Inday Sara, mag-resign na sa DepEd. Isipin nyo namuno siya sa DepEd, pero gumawa siya ng video, nagbigay ng pahayag sa SMNI at kay Kibuloy. Pero sumusuporta raw siya kay Pangulong Bongbong Marcos. May sinasabi pa siya, susuportahan niya raw si Apo Lakay hanggang katapusan. Pero minsan may ginawa pa siyang video para suportahan niya, pinagtanggol niya si Pangulong Bongbong. Wala! Pero gumawa siya ng sarili niyang video, na walang nagtatanong sa kanya. Gumawa siya ng yung SMN, pinagtatanggol niya, si Kibuloy, pinagtatanggol niya. Gumamit pa siya ng talata sa Biblia para ipagtanggol niya, si Kibuloy. Walang nagtatanong sa kanya nun pero gumawa siya ng sariling video. Pero nung tinanong siya about sa West Philippine Sea, doon sa mga Coast Guard na mga kababayan natin, kung ano masasabi niya, ano sabi niya? No comment. Samantalang yung West Philippine Sea, sakop ng Republika ng Pilipinas yan, ibig sabihin, Vice President siya hanggang doon sa West Philippine Sea na yun. Pero wala siyang sinagot, wala man lang siyang sinabi na karapatan ng mga Coast Guard na ang isang magpunta doon, karapatan natin, lugar natin yun. Wala siyang sinabi. Hindi ka ba nahihiya niyan, VP Inday Sara? Hindi ka man lang nagkomento, nagbigay malasakit doon sa mga Coast Guard mangingisda. Malay mo, binoto ka niyan bilang vice-presidente. Noong panahon tumakbo ka, tapos sasabihin mo, no comment, ataran. Joke lang. Hindi mo tinuloy. Ito pa mga kababayan, si VP Inday Sara,
Kapag SMNI Kibuloy na ang pinag-uusapan, nagbibigay siya ng komento, pinagtatanggol niya. Hindi siya nagbigay ng salaysay sa China kasi nga, inaalagaan niya ang relasyon ng pamilya Duterte dyan sa China. Kasi kung magbibigay siya ng opinion sa West Philippines Sea, pinagtatanggol yung mga kababayan natin, Coast Guard ng mga isda, pipick upin yun ng media ng China. At makakarating kay Xi Jinping yung poon nila. So masisira yung kanilang relasyon. Isipin niyo mga kababayan, baka meron pag tinakakalam dito, ang lakas ng pamilya Duterte sa China. Bakit? Isipin niyo, may eskwelahan doon na nakapangalan sa nanay ni Digong. Isipin niyo, nakapangalan sa nanay niya, eskwelahan sa China, nagtayo para sila ng puno sa loob, bakas ng kanilang pagmagkakaibigan. Ay putik. Ganong kalakas yung pamilya niya sa China. Kaya nga inaalagaan nila yung relasyon nila doon sa China. Ito niyo si Sarah, nagcha-Chinese na. Baka minsan pag nasa lubong niya, hindi na magtagalog yun, hindi na maintindihan. Kasi itik lang sinasabi. Kaya nako, BP Inday Sara, kung naririnig nyo ma'am, i-address ko sa inyo ito. Mag-resign na kayo dyan sa DepEd at kung mayroon pa kayo natitirang hiya, mag-resign na rin kayo bilang Vice Presidente. Kaya nyo lang na, alam mo Madam, Vice President, ito address ko sa inyo to mama. Ako may karapatan ako magsalita bilang mamamayang Pilipino, netizen, botante rito sa Republika ng Pilipinas. Kaya mo lang naman inaalagaan ma'am, ang relasyon mo kay Pangulong Bongbong para magkaroon ng amor at yung ICC warrant ay hindi tuluyang papasukin dito dahil kahit pa paano, Vice President ka ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung ikaw talagang sasabihin mo na ayaw mo na sa Administrasyong Marcos, umuurong ka na dahil kahit ayaw mo namang sabihin yan, yun naman talaga nararamdaman mo. Isipin mo, gagawa ng mga mautog rally, mura rally, ang mga kapamilya mo sa iba't ibang lugar din sa Pilipinas, nandun ka, nagpupunta ka. May hindi ka man lang gumagawa ng video na wag na nang ganyan si Pangulong Bongbong, ganyan, ganito. Wala. Tapos sasabihin mo, sasuporta ko si Pangulong Bongbong. Paano nangyari yun? May hindi ka gumawa ng video magmula nun hanggang ngayon na pinagtatanggol mo si Pangulong Bongbong. Kasi pinagtanggol mo pa yung SMNI at si Kibuloy. Maraming salamat po mga kababayan. Hindi ko na patatagalin ito para ano pa masabi ko. Maraming salamat po sa mga nagpunta rito at sa lahat po ng nag-organisa nitong ating rally. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Chris! Ayan. Solid. Salamat, Sir. O, kumusta naman kayo dyan? Okay pa ba kayo, mga kailoista? Buhay na buhay pa rin ba? Yan ang pagmatagalan po tayo.